God desires His children to proclaim the gospel right, know His teachings and His principles in order to win this fight. Strengthen our homes according to the standard of His word, and be able to stand and defend ourselves against the false teachings of this world. The Good Shepherd tenets, lifting the name of the Lord up high, enlightening with our eyes, embodying His words in our lives. Become a true witness of Christ, the Good Shepherd tenets. Take up the cross and be God's slave. Time to tell the world that Jesus saved. The Good Shepherd tenets, lifting the name of the Lord up high, enlightening with our eyes, embodying His words in our lives. Become a true witness of Christ, holding up the light. Become a true witness of Christ, the Good Shepherd tenets. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa ating pong mga viewers, mga kaibigan, mga kapatiran, mga mahal sa buhay. Purihin po ang ating Panginoon. It's another Friday sa ating pong lahat ngayong gabi. At tayo muli ay nagkasama-sama po dito sa ating pong programa, The Good Shepherd Tenets. At muli, salamat at nandito muli ang aking mga kasama. Brother Joel Gutierrez po, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, salamat po Brother Joven muli sa mga katenants nating sumusubaybay. Isang magandang gabi pong pagpalain tayo. Magandang hapon po. Narito po ulit. Pastor Hernandez po, kasama ng mga kapatiran para po sa isang napakagandang programa ngayong hapon. So dito po, mula po dito sa Good Shepherd Baptist Church, Batangas City, Philippines, sa lahat po ng ating mga viewers dito po sa ating lalawigan ng Batangas, sa buong kapuluan ng Pilipinas, at saan mang panig ng mundo, mga kapatiran, viewers, salamat po at muli kayo po ngayon ay kasama po namin. Tunay po na napakabuti ng Panginoon at tayo nga po ay Kanyang pinagpala ng patuloy na buhay at lakas. At tayo po ngayon ay nandito upang patuloy na bagtasin ang ating pinapaksa patungkol po sa aral ng kaligtasan mula sa banal na kasulatan. Noong pong nakaraang Biyernes po ay tinalakay po natin ang paksa patungkol sa pagtutuwid sa mga maling aral ng kaligtasan at binigyan natin ng pansin noong nakaraang Biyernes po ay tungkol po sa maling aral ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-anib sa iglesia o sa isang sekta o grupo ng relihiyon. At ngayon pong gabi, salamat sa Panginoon dahil muli, panibagong paksa patungkol sa bagay na ito ang ating bibigyan ng pansin at patuloy po nating binabagtas ang paksa tungkol sa kaligtasan. At itong kaligtasan na ito talagang napakahalaga po nito mga minamahal. Sabi nga, it is between life and death. At ito nga po mga minamahal ay napakahalaga dahil sabi nga itong ating mga ginagawang ito ngayon ay hindi na ho natin ito pwedeng ibalik pag tayo nasa kabilang buhay na. Kaya mahalaga po na pagdating sa aral ng kaligtasan ay tiyak, tumpak at totoo ang ating pong pinangahawakan. Hindi ho yung tayo ay balabalay, akala natin tayo ligtas, pero pagdating pala doon ay tayo pala'y utas. Kaya po ngayong gabi, humawak ko kayo sa inyong kinakakapitan diyan, upo lang kayo dyan at pumirmi lang kayo, walang kukurap. Tayo po ngayon ay dadako sa ating paksa. At ang ating paksa ngayong gabi ay tungkol po sa pagtutuwid sa mga maling aral ng kaligtasan, tungkol po sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at mabuting gawa o pagtatapat. Ito po yung aral na kung saan ang pananampalataya daw po ay hindi sapat para maligtas. Yan po yon. Na para bagang ang dating, para daw malubos yung kaligtasan, ay kailangan daw po ng pananampalataya ng katuang na mabubuting gawa
o yung tinatawag na pagtatapat. Para yun daw pong kaligtasan ay talagang 100%. At ngayon pong gabi, yan nga po ang ating bibigyan ng pansin at bago tayo magsimula, ay atin munang hilingin ng ating pastor sa kanya pong opening prayer. Tayo po'y manalangin. Muli po, aming mapagpalang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat nga po, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po na patuloy mo kaming binibigyan ng buhay at lakas. At gayon din po, Panginoon, salamat po na inyo pong ipinaunawa sa amin ang inyo pong napaka-banal na aral. At Panginoon, tunay na itinataas po namin ang pangalan mo. At ngayon pong gabing ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Dumadalangin po, Panginoon, na inyo po kaming sasamahan sa pag-aaral po ng inyong banal na salita. At idinadalangin po namin, Panginoon, kayo po ang gagawa sa buhay ng bawat isa na makikinig. Tulungan mo po, Panginoon, na kanila pong tunay na maunawaan ang inyo pong banal na aral. At tulungan mo po, Panginoon, na sila po ay tunay na magpasakop sa inyong mga katotohanan. At hinihingi po namin, Panginoon, ang inyo pong patnubay sa amin na mga magbabahagi ng mga katotohanan ito. Bigyan mo kami ng kahusayan, ng karunungan upang amin pong maipahayag ang inyo pong mga salita. At tunay po, Panginoong maunawaan nga po ng mga tagapakinig. At amin din pong kinikilala, O Diyos, ang aming mga kahinaan, ang aming pong mga pagkukulang, kami po ay patatawarin mo. At salamat po sapagkat kayo po ay nagsabi na kayo po ay tapat at banal, na kami po inyong patatawarin kung amin pong kikilalanin ang lahat ng aming mga karumihan. Salamat po, Ama, at ito po ay aming dalangin sa iyo. Hiningi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. 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 Salamat sa Panginoon. So, bago po tayo magsimula, ay kumusta muna po sa aking mga kasama din eh. Kaya naman ay magbalita. Kumusta ka nung nagdaang 1 linggo ng buhay? Kumusta? By sa biyaya po ng Panginoon ay talagang maayos naman po ang kalagayan. At tunay na ang Diyos ay patuloy na nag-iingat sa atin. Yan, salamat po. Bagamat alam nating may dumaan pong bagyo, malakas na ulan, ay patuloy tayong iniingatan ng Panginoon na hindi naman tayo, ang ating bayang Batangas ay talaga namang iningatan ng Panginoon upang tayo po ay makagampan, makapagtrabaho, at maging maayos po ang ating mga gawain sa bahay. Well, pinapupurihan din natin ang Panginoon dahil nga dito sa nakaraang tag-ulan o ilang araw na umuulan, tayo ay nandirito, malakas ang lupang katawan at nakapagpapatuloy sa gawain niya. So, purihin ang Panginoon. So, salamat po sa Panginoon. Ano po, talagang sa biyaya po ng Diyos, ay kahit na anuman po ang dumating sa ating bansa, ay tuloy po tayo. At tayo nga po ay nasa napakagandang paksa na ito. At marahil sa ating mga viewers, maya-maya po kung meron po kayong mga katanungan o paglilinaw po, ay pwede po kayong magpadala ng inyong katanungan po sa ating pong group chat o dyan po sa comment section ng ating pong YouTube or Facebook, kung saan po kayo nanonood, ay pwede po ninyong isend po dyan right away. I-type nyo agad yung inyo pong concern. At ang ating pong babagtasin ngayon ay paglilinaw po o pagtutuwi doon sa aral nga po na para daw po maligtas ay hindi lang daw po pananampalataya lamang. Kailangan daw po ng kabutihan, kailangan daw po ng pagtatapat, kailangan ng pagiging masunurin sa kautusan ng Panginoon para maligtas ng tunay. Kumbaga 50-50. Kumbaga 50% daw na pananampalataya at 50% daw na kabutihan at mga pagsunod sa Diyos ay kailangan para maligtas. Para bagang kapag ang tao daw po ay sumampalataya lamang, ay hindi pa talaga ligtas. Para hong ganon. At mahalaga daw po yung elemento na siya ay magpakita o makagawa ng kabutihan sa Diyos at pagsunod sa Diyos para ikangay pag pumasa na yung ikangay kanyang ginawa, ay iyon, talagang ligtas na nga. Pero sa atin po ngayon, mga minamahal, bilang introduction po, ang kaligtasan nga po na ito na ating binabanggit ay yung katiyakan ng langit, yung kaligtasan ng kaluluwa, yung katiyakan ng isang tao na kapag siya'y namatay, siya ay
may maliwanag na patutunguhan doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Sa banal na kasulatan po, sa ilang biyernes po na ating binabagtas ang paksang ito tungkol sa kaligtasan, ay malinaw po na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo. At ilan po sa mga talatang ito ay amin pong muling ikangay babanggitin. Ano po? Muli po naming babanggitin ang mga talatang ito at nais po namin ikangay para mas lalo po ninyong maalaala at kung inyong hawak ang inyong Biblia, ay inyo po itong buksan at guhitan o kung mayroon kayong talaan dyan, notebook, ballpen, inyo pong ilista. Ano po? Dito po sa aklat po ng Juan 1:12, ano po, ito yung unang talata, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. So maliwanag po dyan na ang mga taong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos, sila po ay nagiging anak ng Diyos. So maliwanag po yan sa Juan 3:16. Muli nating inaalaala itong talatang ito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya. Ano po? Maliwanag po yan. Sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, nililinaw muli sa atin at binibigyan din sa atin dyan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Doon po sa talataan, tuloy-tuloy po yan, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya, ano po, ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Brother Joel, dagdagan mo nga ng mga ilang talata pa itong ating binabagtas na ito. Okay, so isa pa pong talata na talagang nagpapatunay na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ay ito pong binabanggit mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa aklat ng Juan, chapter 8, verse 24. Ganito po ang binabanggit. Sinasabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan. Yan po ang sabi. Sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Abay, kung atin hong titingnan yung pangungusap ng Panginoong Hesukristo, ay wala hong ibang kaparaanan para ang tao ay huwag maparusahan at huwag mapahamak sa kanyang mga kasalanan. Kundi ang sabi ng Panginoong Hesus, malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo. Abay, dun ho sa nagsasabing kailangan pa daw dagdagan itong pananampalatayang ito para lubos na maligtas, abay, kontra ho sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Ay mismong ang Panginoong Hesus ang may sabi, malibang kayo'y magsisampalataya. Ay pag sinabi ho yung salitang maliban, yun lamang, wala nang iba. Tanging pananampalataya sa Kanya ang kaparaanan para tayo ay maligtas. At dagdagan pa ho natin sa sinasabi pa rin po ni Juan sa kanyang mga sulat, sa kanyang sulat sa chapter 11 verses 25 to 26. Ito po ay kanyang panalita sa isang babaeng kay Marta, kung saan ay kinausap niya at sinabi po sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na magmuli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Verse 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakilanman. Sinasampalatayan mo baga ito? Kaya po sinampalatayan ito ni Marta at nagkaroon siya ng katiyakan ng kaligtasan sapagkat si Jesus ang tunay na at ang tanging paraan upang ang tao ay maligtas na walang mga gawa o kasamang gawa o pagtatapat.
Okay. At mayroon pa rin dito sa Aklat ng Gawa, sa Kabanatang 16, talatang 31, mayroon po nagtanong dito, ang sabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ay ito po ang sagot ng apostol at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sangbahayan. So napakaliwanag po rito na ang itinuturo po ay pananampalataya. Hindi sinabing manampalataya ka, gumawa ka ng mabuti, umanib ka sa relihiyon, magpabinyag ka, ikaw ay maliligtas. Ay hindi po ganun ang sabi. Aha. Kaya po salamat sa Panginoon na tayo po mayroong Biblia na nagtuturo sa atin ng maliwanag. Amen. Okay. So, sa mga talatang ito na nabanggit ay malinaw po, mga minamahal, na balik-aral sa atin na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan po ng pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Mismong ang Panginoong Hesukristo na mismo ang nagdiin sa kanyang pagtuturo na talagang yung manampalataya sa kanya, yun na po yung husto at tanging ikangay kondisyon na kanyang sinabi upang maligtas ang mga tao. Ano po? Kaya malinaw po, mga minamahal, dito sa ating pinapaksa ngayong gabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon po, bakit ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang? So nakita natin na malinaw po, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, yun po yung sabi ngay requirement para maligtas ang tao. Pero sa ating puntos ngayon na ito, bakit ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo, na hindi na ho kailangan dagdagan pa ng kabutihan, ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon, kundi yung pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, batay dun sa mga binasang mga talata, batay dun sa aral na sinabi mismo ng Panginoong Hesus. Bakit nga ba ay yun ay kaya sapat na yung pananampalataya lamang? Okay, so ang isa pong dahilan kung bakit ang pananampalataya lamang ang tanging paraan ng kaligtasan at hindi na kailangang dagdagan pa ng mabubuting gawa o anumang pagsisikap ng tao, ay sapagkat ang tao po bilang makasalanan ay wala namang maidadagdag na mabuting gawa. Walang maidadagdag na anumang mabuting gawa. Kahit pa gustuhin nating dagdagan yung ating pananampalataya, wala kang maidadagdag, wala tayong maidadagdag. Bakit po kaya? Sabi po sa Isaiah 64 verse 6, at inyong pansinin itong talata na ito. Sabi diyan, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. Ay inyong pansinin, mga minamahal naming tagapakinig, iyang pangungusap na yan. Ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Abay, sabi po ng Bible, kahit daw yung ating mga katuwiran, anong ibig sabihin nun? Yung sa tingin natin parang mabuti na nga, at katanggap-tanggap na nga, ay sa harapan ng Diyos ay basahang marumi. Kaya kung ang iisipin natin ay dadagdagan ko yung aking pananampalataya ng aking mabuting gawa para ako'y talagang maligtas, ay wala kang maiidagdag na mabuting gawa. Maruming basahan ang naiidagdag, yun po ang sabi. So sa yung sinasabi na yan, Brother Joel, maaring doon sa tao na nag-iisip ng ganon, ako'y gagawa ng mabuti para ako'y maligtas, sa tingin niya, mabuti yung kanyang ginawa. Sa tingin niya. Sa tingin niya. Pero sa tingin ng Diyos, ay hindi. Ay hindi. Dahil nga po tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon. Okay. So, yan po. Sige. maliban diyan ay mayroon pang ibang mga patunay ng banal na kasulatan na talagang hindi maaari na tayo sa ating pagsisikap ay tayo'y maligtas dahil sa hindi nga natin kaya. Dito sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 13, talatang 23, ay inyo pong pakinggang mabuti. Sana po may Bible kayo diyan sa inyong tangan-tangan. Ito po yung sabi,
makapagbabago baga ang Etiope ng kaniyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Ang pinaka sentro po ritong ipinauunawa sa atin ay yun pong pagbabago ng Etiope ng kanyang balat at saka ng leopardo ng kanyang batik. Kaya po kaya ng Etiope na baguhin yung kanyang kulay ng balat at ng leopardo yung kanyang batik? Maaalis kaya po niya? Imposible. Imposible po yun Yes. Okay. Ang ibig sabihin po dito, imposible rin sa ating mga tao na yung ating kabutihan ay magawa natin na yung tatanggapin ng Diyos dahil tayo nga po ay sinasabing mga makasalanan. Yan. O, salamat po. At isa pa hong dahilan kung bakit hindi ang karagdagang kabutihan o pagtatapat ang kaligtasan o dagdag sa kaligtasan, sapagkat sinasabi naman po, lagi po nating nababanggit ang talatang ito sa Roma chapter 3 verse 10 to 12, ay talagang wala namang gumagawa ng mabuti. Sabi po ng Jace, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasama-samang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Tunay po na hindi po ang kabutihan o karagdagang kabutihan ang karagdagang paraan ng ating kaligtasan, dahil wala naman pong gumagawa ng mabuti. At kung inyo pong talagang ipipilit na nakakagawa tayo ng mabuti, ay meron pong sinasabi din sa talata dito sa chapter 3 na kung saan po ay sa verse 4, huwag nawang mangyari o bagkus pa nga ang Diyos ay tapat, datapat ang bawat tao ay sinungaling. Ano? Tunay na sino pong nagsasabi ngayon ng totoo? Na ikaw na nag-a-acclaim o talagang tumatanggap na ikaw ay mabuti, o ang Diyos nagsabing walang mabuti, walang matuwid? Sabi ng talata, ang tao ay sadyang sinungaling. Oo, at ang Diyos ang nagsasabi ng tapat. Kung ang sabi ng Diyos, lahat ay makasalanan at walang matuwid, totoo ang sinasabi ng Diyos. Ang sabi nating mga tao, dahil nga tayo mga sinungaling, ay sinasabi ng mga tao, may kabutihan ako at ako'y mabuti rin, ako'y matuwid din. Talagang sinungaling ano. Okay. Pero hindi po kami nagsisinungaling ngayon. Dahil ang binabasa po namin ay salita ng Diyos, mga minamahal. So, dito po sa ating unang pinupuntos, bakit ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pamamagitan ng dagdag pa na kabutihan at pagsunod na ganyang mga kautusan, ay makikita natin na talagang wala talagang maidadagdag ang tao. Yes. Wala talaga kasi katulad nga nun, ang tao talaga ay yung iniisip niyang mabuti, sa paningin pala ng Panginoon ay yun ay maruming basahan. Tapos sasabi sa pangalawang puntos, ay walang tunay na mabuti. Tayo ay batik, tayo ay Etiope, inihalin tulad doon. Walang na kakayanan. hindi natin kayang baguhin yan. Kumbaga sa kwan tayo may mga kamay na marumi, talagang marumi rin yung magiging yung mga ilustrasyong ginagamit natin dito, na yung tangke, na may laman ng tubig, pag napatakan na ng lason, hindi na tayo inom niya, marumi na dahil ng kasalanan. Ano pag ang linis niyan? Ano pag ang ganda niyan? At yung sinasabi rin natin ng mga talata doon sa Santiago 2:10, na yung gumaganap ng buong kautusan ay natisod sa isa, ay nagiging makasalanan din sa lahat. Kaya kung titingnan natin, kung ang katuwiran at katuwiran ang iisipin na maidadagdag ng tao para siya maligtas, wala ngang mapadagdag dahil wala tayong katuwiran At ang natin. isa pa ho diyan, kung ating sasakyan yung katuwiran ng iba na pananampalataya plus mabuting gawa, walang maliligtas. Pagka yun ang paraan na ating susundan, ay dahil walang maidagdag walang maliligtas, tuloy, lalong napahamak ang tao sa kaparaan ng iyon. Kaya naman natin ito sinasabi ay upang inyong maintindihan, mga minamahal, kung ano talagang itinuturo ng banal na kasulatan. Kayo po ay magmalay
Dahil sabi po naman ng banal na kasulatan, sa mga huling araw ay darating ang mga bulaang mangangaral. Kayo po'y maging maingat, kayo po'y makinig na mabuti. At ngayon po ay ating nililiwanag ang bagay na yan para hindi tayo madaya. Pagka po tayo nadaya, ay kaawa-awa tayo. Kaya po, makinig po kayong mabuti at atin pong liliwanagin yung lahat ng yan. At sana po magkaroon tayo ng sapat na panahon para maliwanagan nyo po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Diyan po sa mga pagpapakabuting ayan. Meron po tayong tamang paliwanag para diyan. Pero sa katotohanan naman po, isa rin din natin balian na ang tao ay mayroon din namang ginagawang kaayusan. Hindi man masasabi talaga nating walang-wala. Kaya lamang kung ang ating pag-uusapan ay kaligtasan at pagiging katanggap-tanggap sa Panginoon, Hindi yun papasa. ay hindi papasa yun, hindi makakaabot yun. Katulad ng ating pinag-aralan noong nakaraan nating So, pag-ere. siguro ang nais banggitin ng ating kapatid ay sa harap ng tao, maaaring tayo Yes. maging mabuti sa harap ng ating kapwa-tao. Pwede tayong mabasa at makita ng ating kapwa na talagang tayo maayos. Pero sa harap ng Diyos, bilang makasalanan, nananatiling tayo'y marumi. Kaya ang kaligtasan ay sa pananampalataya Yes. lamang. Kaya ang sabi dun sa Roma 3:23, ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po ang napakaliwanag na sabi. Amen. Tapos daw po ang lahat. Paano? So, kaya po, mabuti pong kayo makinig para inyo pong lubos na maunawaan ito pong araling ito. Okay. So, mapandaya po kasi din itong bagay na ito. Yung gang ang tao, yung gang kampante, ako naman ay mabait na tao siguro naman ako'y ligtas na. Ito po'y nakakadaya sa atin At kung kayo man po, sa aming mga viewers, mga tagapakinig, sa tingin ninyo, napakabuti ninyo para maligtas, o sa tingin ninyo, yung kabutihan na gagawa ninyo ay dagdag sa tinasabi ninyong pananampalataya para kayo maligtas, talagang mag-iingat po kayo. Baka sa sarili ninyong kamalayang yan ay nadadaya na po kayo. Opo. Kaya itong ating pag-aaral na ito, yung pagtutuwid. Pagtutuwid po ito. Hindi naman natin sinasabing kami po iperpekto. Tayo naman po ay sumasalalay lamang sa sinasabi ng salita ng Diyos sa Biblia. Hindi lang yung pananaw-pananaw, yung mga kuro-kuro at mga pananaw ng mga taong atin na rin hong sinamahan. Ngayon po, bukod po dun sa walang maidagdag na mabuti ang tao, dahil hindi naman niya talaga kayang gumawa ng mabuti, ay ito pa po yung pangalawa. Bakit ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoon Jesucristo, ay ang dahilan po ay ang pag-aaring ganap. Pag sinabing pag-aaring ganap o sa English ay justification or justification, Sa pag-aaring ibang- walang sala. Sa iba pong sali ng Biblia, pagpapawalang sala. Pagpapawalang sala o ipinalalagay na walang sala, ang sabi po dito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoon Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Hiwalay. Opo, tingnan po natin sa aklat po ng taga-Roma, chapter 3, verse 9, malinaw po na sinasabi. 19, verse 19. Roma chapter 3, verse 19. Ano po? Ang sabi po dito, mga minamahal, ay ganito po. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig, at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. So dito sa talatang ito, malinaw, dahil sa kautusan, ang buong sanlibutan ay napasa ilalim ng hatol dahil ang mundong ito ay makasalanan. Hindi nang sabi sa verse 20, sapagkat sa mamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ibig sabihin yung pagsunod sa kautusan, ay walang laman. Pansinin niyo po yun. Amen. Walang laman. Yung Walang laman po do'y tao. Tao. Walang tao. Walang Poncio Pilato na aariing ganap sa paningin niya. Walang edukado. Oo, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Datapot ngayon, bukod sa kautusan, ay pinahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatuwid bagay, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Heso Kristo. Sa lahat ng mga nagsisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. So binigyan din po dyan, mga minamahal, na walang tao ang aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At yan din naman ay maliwanag na binabanggit sa talatang 28. Ito yung sabi pa riyan dyan din sa kapitulong ayan. Roma 3:28. Kaya nga, sabi sa English, therefore, conclusion ito. Sabi rito, kaya nga, maipapasiya natin na ang tao ay inaaring ganap saan daw po? Sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Napakaliwanag eh. Ang Hiwalay. tao raw po ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa gawa ng kautusan. Ay meron pa pong binabanggit sa aklat po ng Galatia, chapter 3, verse 10, na ang sabi naman po dito, at atin ho ding tingnang maigi ang nilalaman ng talata, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Yan po ang banggit. Kung ang atin daw hong pinagbabasihan o batayan o paraan ng kaligtasan o pag-aaring ganap ay ang pagtupad ng kautusan, ang sabi po ng Bible, nasa ilalim ng sumpa. Bakit? Sabi po dito, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Ito ho ang ibig sabihin. Kung ang iyong magiging paraan ng kaligtasan ay ang pagtupad ng utos, yan dapat lahat ng utos ay iyong nasusunod ng walang sablay. Yan ang sinasabi. Kasi pag ikaw ay sumablay at meron kang hindi nasunod, ang sabi ng Bible, ikaw ay sinusumpa. Tuloy natin sa verse 11. Ang sabi po dito, maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Ay napakaliwanag po nun. Kasi kung sa kautusan, ay walang maliligtas kahit isa. Bakit? Dahil walang tunay na nakatupad ng kautusan ng walang sablay at perpektong-perpekto. Kaya ang ginawang kaparaanan ng Diyos, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Ay bakit ka naman sa pananampalataya kay Jesucristo ang ating kaligtasan, ang ating pag-aaring ganap o pagiging matuwid? Dahil pagdating po sa Mateo chapter 5 verse 17, sabi po dito, huwag ninyong isiping si Jesus po ang nagsasalita, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Mga minamahal, kung bakit po sa pananampalataya kay Kristo ang ating katiyakan ng kaligtasan na may kinalaman sa kautusan na hindi naman natin kayang gawin at talagang hindi natin magagawa ang kautusan, ay dahil si Jesucristo po, nung siya'y naparito, ginanap po niya ang lahat ng kautusan na dapat tayo ang gagawa na hindi natin magawa. Kaya salamat po sa pananampalataya natin kay Kristo na siya po ang nagbigay ng talagang katiyakan na nagawa natin ang kautusan dahil sa pamamagitan niya. Ay di, tama nga yung binabanggit ng Galatia 3:13 na ang sabi po doon, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. At gayon din sa chapter 4 verse 5 na ang sabi, naparito ang anak, ipinanganak sa ilalim ng kautusan sa verse 4 at sa verse 5 upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak.
Abay talagang si Kristo ang tumubos po sa Oo. atin. Oo. Meron pang talata dito sa Galatia 2, 16 at 17. Yan. Ito pa ang sabi ng talata. Sana po kayo nakakasunod dito po sa ating mga pagbubuklat ng banal na kasulatan. Ito po ang sabi, bagamat nalalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan. Hindi daw po inaaring ganap ang tao sa gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Yan po ang sabi. Maliban na daw po sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi, napakaliwanag po, Ulit-ulit at po, hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat ang mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Talagang Ay ipinagdidiinan ng napakadiin po Biblia. nito, niliwanag ng mabuti. Ay ang mga tao'y sige pa rin Ay ano gan titigas ng ulo? Ay meron pa ho hindi sa ho ganun. 17. 17. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapang tayo'y ariing ganap kay Kristo, kung daw po pinagsisikapan natin, ay tayo rin naman ay masusumpungang mga makasalanan. Si Kristo baga ay ministro ng kasalanan, huwag nawang mangyari. Kaya po mga minamahal, kayo po ay makinig na mabuti at mag-ingat naman kayo sa mga pagtuturo ng mga iba na sasabihin ang inyong kabutihan ay idadagdag nyo sa inyong kaligtasan para kayong maligtas. Ay mag-ingat po kayo sapagkat itong mga talatang binabasa po natin ay aral ng banal na kasulatan. Amen. So mga kasama, mga minamahal po naming mga viewers, yan pong mga talatang yan ay napakahalaga at napakatibay na. Opo. Na kung kayo man po sa tingin ninyo, yung kabutihan ninyo'y makapagdadagdag para kayo'y maligtas, yan sabi po ito'y nasusumpungan ding makasalanan. Opo, mga minamahal. Kaya sa pagkakataong ito, salamat sa salita ng Diyos. Opo. Buksan nawa ninyo ang inyong isip. Huwag po ninyong hayaan, ito na yung paniniwala ko, dito na ako lumaki, dito na ako tumanda. Mga minamahal, kung kayo man po ay dyan na tumanda at dyan na kayo lumaki at yan ay mali, hindi pa huli ang lahat Amen. para kayo'y magbago. Oho, wag ho kayong tutuwid ang paa at pipikit ang mata sa isang maling aral. Opo, malinaw po ito. Ang kaligtasan talaga'y purong pananampalataya lamang kay Kristo. At kung ihahaluan nyo ng katuwiran ninyo at hahaluan ninyo ng kabutihan ninyo, minamahal, iba na hong aral yang inyo. At hindi na ho yan papasok sa pamantayan ng Panginoon. Kaya biruin nyo, ang Panginoong Jesucristo na ang pumarito, kumbaga, siya na ho ang tagapagligtas. Ay tapos tayo pa itong sige-kisige na, hindi ika, ito ika, kabutihan ko po ika, ako magsisiga pa ika. Ay ginawa na nga ng Panginoon ang lahat. Siya na nga yung sumunod ng lahat ng kautusan para sa atin. Kaya nga po sinabi niya, it is finished. Okay? Ay yung katuwiran yan, ay masasabi nating mga bulag na katuwiran. Amen. Dahil hindi po sinasalisik ang aral ng banal na kasulatan. Okay. So, ipagpauman ninyo po mga minamahal kung medyo matigas-tigas ng konti yung aming mga binibitiwan dito. Kasi ito po hindi po ito biro Kung kayo po'y naniniwala na kayo ligtas dahil kayo may makabutihang magagawa, mga minamahal, sasala ho yan Sala talaga ho yan Oo, ayaw po namin kayo po ay nga'y pagdating sa impyerno, akala ko. Ay naku po, wag ho kayo nawang makasama doon sa napahamak dahil sa maling akala. Itong ginagawa natin, hindi na ho ito akala. Ito ay katotohanan mula sa banal na kasulatan. Amen. Ngayon po, nabigyan natin ng pansin yung pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay. Kaya naman natin binibigyan ng pansin yung hiwalay sa pagtupad ng kautusan. Mamaya bibigyan natin ng pansin po yan. Ang patatlo po mga minamahal ay yung sapagkat sapat na. Ibig sabihin sapat na, sabi nga ni Brother Joben, naganap na.
Binitiwan na salita ng Panginoon yan. Sapat na ang ginawa ni Kristo sa krus upang tayo ay maligtas. Sige nga, tingnan natin ang mga Dito ho patunay sa diyan. Roma chapter 5 verse 18 to 19, kung atin hong titingnan ang nilalaman uli ng talata, dahil ang atin naman ho talagang pinanghahawakan ay ang sinasabi ng banal na kasulatan, ganito po ang sinasabi, verse 18 to 19. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, ang tinutukoy po yung pagkakasala ng unang mag-asawa. Si Adan at si Eva, ay ang lahat ng tao ay naging makasalanan at naging nakatakdang maparusahan. Inyong pansinin ang kasunod. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran. Yun po ang sabi. Sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Ay sino naman po yung tinutukoy na naging dahilan para ang lahat ng tao ay maaaring ariing ganap at siyang gumawa ng isang gawa ng katuwiran? Ay wala pong iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, ibig sabihin, yung isang gawa ng katuwiran na yon na ginawa ng ating Panginoong Hesus ay sapat na para ang tao'y ariing ganap sa harapan ng Diyos. Amen. Para ang tao'y maligtas. Amen. Wala nang iba pang kailangang gawa o dagdagan natin. Kasi ang sabi, isang gawa ng katuwiran ay dumating ang kaloob na walang bayad sa ikaaaring ganap ng buhay. Yun po ang sabi Meron dito. pang kasunod na talata tayong mababasa. Diyan din po sa Kabanatang 5, talatang 6 hanggang 10. Diyan pa rin po sa Aklat ng Roma. Ito po ang sabi ng talata. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Napakaliwanag po. Sapagkat ang isang tao'y bahagyanang mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangangahas mamatay. Datapuat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. Verse 9. And then sabi po sa verse 9, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ay napakaliwanag po nito eh. Dahil ng dugo ni Kristo, And then sa Jess, maliligtas na sa galit ng Diyos. okay. Jess, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayong nangagkakasundo na, ay mga liligtas tayo sa kaniyang buhay. Amen. Ay napakaliwanag po nitong Kung atin hong titingnan dyan, talatang ay ito. saan pa ilalagay diyan yung mabuting gawa? Ay yung pala na may sapat na yung dugo ni Kristo, sapat na yung ginawa ni Kristo. Pag ikaw ay dahil ni Kristo'y maaari nang maligtas ang tao sa galit ng Diyos, maaari nang ariing ganap, ay saan pa ilalagay yung gawang mabuti ng tao? Kaya Wala nga nang talagang, lugar yun. kaya talaga bigyan na uli nating diin, sabi ng Panginoon, it is finished. Wala ka nang idadagdag kasi Amen. tapos na. Huwag tayong makulit. Sabi sa akin, huwag kang makulit sapagkat tapos na ang ginawa ni Kristo. Isa pong talata, mga minamahal, sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Amen. Mga minamahal, siya na po ang naging dahilan kung bakit tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Okay. Wala nang ibang magbibigay sa atin ng katuwiran o dagdag katuwiran dahil ang kanya pong kamatayan, ng kanya pong pagliligtas ay katuwiran na natin.
sa Panginoon. Sa madalit sabi, hindi kaya tayo naging matuwid ay dahil ng ating sarili. Yes. No? Kundi dahil ni Jesus. Ay yun yung Colossians chapter 2, verse 13 to 15. Yan. Atin ding basahin po yan para Yeah. mas lalong Sabi dito, ika ngay at mapagtibay. nang kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo nakalakip niya at ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga Ano? kasalanan. Alin po ang ipinatawad? Ang sabi po sa verse Sa atin ang ating lahat, Lahat. ng Ayun. mga kasalanan. Amen. Amen. Lahat. Ah. Aha. Verse 14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis at Na ipinako sa krus. Abay, wala nang babayaran. Talagang Wala bayad nang- na. Ay, bayad na eh. Bayad na sa Ipinatawad krus. na. Sapat na. Okay. So malinaw po mga minamahal sa mga talataan na yan na yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus na paghandog ng kanyang buhay, ng kanyang katawan, ng kanyang banal na dugo ay sapat na. Kaya nga po pagdating sa Efeso, kung muli nating babalikan ito, ito yung mga natalata na, pero magandang binabalik-balikan. Ang sabi sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga po ang kaligtasan, hindi po sa ating magagawa, sa ating kabutihan, kundi biyaya mula sa Panginoon, biyaya na ang Diyos Ama ay ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, at ang bugtong na anak din naman po ay naging mapagpakumbabang sumunod sa kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan dun sa krus. Na sabi dito, tayo'y naligtas o yung nanampalataya naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi. Nandun na naman yung salitang hindi. Kanina doon sa Galatia 2:16, 3 beses na binanggit yung hindi. Ay hindi na naman. Ay ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ay di yan ho sa sinasabing upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ay kung sakaling ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa ng tao o dadagdagan ng gawa ng tao, ano ba ang maaaring, bakit ba sinabing lalabas na may maipagmamapuri ang tao? Ganito po yon. Kung tayo ay lalabas na naligtas dahil may idinagdag tayong mabuting gawa natin, lalabas po na ang tao'y tagapagligtas din ng kanyang sarili. Oho. Ilalabas na hindi lamang si Kristo ang tagapagligtas, kundi pati ang tao ay tagapagligtas din. Abay, isa hong ikangay pagmamataas iyon sa harapan ng Diyos dahil ipinapantay natin ang ating sarili sa kalagayan ni Kristong tagapagligtas. O, yun ho ang isa. Kaya sabi, para huwag magmapuri. Ilalabas tayo mga may maipagmamalaki. Brother Joel, nabanggit mo kasi din yan yung pagmamapuri. Naalala ko kasi, minsan tayo pag nadaan sa mga bukid-bukid sa probinsya, yung mga bakod-bakod na mga simbahan, bakod-bakod na mga school, parang donated ba? Yan. No? Kaya binanggit dyan yung huwag magmamapuri o hindi magmamapuri at walang ipagmamapuri. Aba, kung ang kaligtasan ay may kalakip na mabuting gawa, siguradong pagdating sa Langit. harap ng Diyos, sasabihin ng mga taong ito, aba, Panginoon, ako'y maraming mga nagawang kabutihan kaysa riyan, o ako ay ganito, ganyan. Ay di kumbaga sa kanay, ang tao po ay may yabangan na ho yan sa harap ng Diyos. Lalabas dapat din palang purihin ang tao Ayun. at sambahin. Aba, Ayan. tagapagligtas din siya Yan yung sinasabi sa Matthew chapter 7 na, Panginoon, kami nagpalayas ng demonyo. Oo. Panginoon, Ayun kami. na nga Mateo 7:21. Ay, anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon sa mga taong yun? Magsilayo Magsilayo sa kayo. akin. Kayong Hindi gumagawa ko kayo ng nakikilala. Kayong gumagawa ng katampalasanan. yung palang katampalasanan pala yun sa Panginoon. Talagang At lalabas, kung totoo yun, ang sabi dito sa Galatia 2:21, ang sabi rito, kung gayoy si Kristo ay namatay na walang kabuluhan. Ayun po ang isa pa masaklap. Kung ang kaligtasan ay sa gawa o may dagdag na gawa,
ay lalabas ay winawalang kabuluhan eh. Mahina. Minamahina si Mahina Kristo. ang gawa, Ay insulto ng yun sa Panginoon. Panginoon. Okay. Masakit yun sa Diyos. Kaya nga sabi doon sa John chapter 3, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat doon sa hindi pagsampalataya sa ginawa ni Kristo, iniinsulto mo ang ginawa ng Yan. Panginoon. Talagang minamaliit mo ang Yes. kanyang pagligtas na ginawa, kaya talagang At ang hindi sabi ng- sumasampalataya, hinatulan na. At sabi ng 1 John chapter 5 verse 10, ang sabi doon ginagawa nating sinungaling ang Oo. Diyos. Aha. Oo, kung atin hong titingnan. Kaya ang Diyos ay galit doon sa mga hindi kinikilala si Kristo, Aha. na si Kristo ang tagapagligtas lamang. Ay sabi dito, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi sumampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ay ano baga ang sabi ng Diyos tungkol sa Kanyang anak? Si Kristo lamang ang daan. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Doon sa susunod na talata, ang kinaroroonan ng buhay. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Yan po ang sinasabi ng maliwanag ng salita ng Panginoon. Sa madaling salita, yung mga pagdadagdag na yan ay gawa-gawaan lamang nila. At nagkakasala po Aha. At sila. Sa madaling Oo. salita, mali ang aral na yan. Mali ang aral na Ngayon, kung mali ang aral na yan, ano ang sabi ng Apokalipsis 18:4? Oho. Aba, yan sabi, magbayan ko, magsilabas kayo diyan sa mga yan. Ay, may dahilan dahil kung bakit mapapahamak pinalalabas. tayo Oo. Ang sabi, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kaniyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot. Kaya ho pinalalabas. Opo. At sinasabi rin po sa aklat po ng 2 Korinto 13, ano po, talatang 5, ang sabi po diyan ay siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya nga. Ibig sabihin po, kung kayo po sa aming mga viewers ay ang inyong tinatawag na pananampalataya kay Kristo ay yung may halo pang gawa para ako maligtas. Kaya sabi diyan, siyasatin ninyo kung kayo'y tunay na nasa pananampalataya. Dahil dito malinaw po na ang pananampalataya lamang sa ginawa na sapat ng ating Panginoon Jesucristo ang daan upang tayo ay maligtas. Amen. Kaya mga minamahal, ito yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon upang marinig natin ang aral na ito, upang tayo nga po ay maisalba pa. Opo. May pag-asa pa habang tayo buhay pa. Sabi nga po. Kaya po, tinatawagan po natin ng pansin, kayong mga nakikinig diyan, inyo pong pag-aralang mabuti ang banal na kasulatan. At hindi pa po huli, habang kayo ay buhay pa, malakas pa, nakakaunawa pa, Amen. ay inyo pong tingnang mabuti. Pakinggan po ninyo ang itinuturo ng banal na kasulatan upang hindi po mapahamak Amen. ang inyong kaluluwa. Yes. So, salamat po sa Panginoon. Yun po Talagang kami po ay nagmamalasakit po sa inyo, mga kaibigan, mga mahal namin sa buhay. We really care for you. Kasi nakakalungkot isipin, no? Imagine ninyo, yung edad ninyong yan, kayo naniniwala na ang inyong kabutihan na makapagliligtas. Tapos pagdating sa dulo ng buhay nyo dito, sa kamatayan, sa kabilang buhay, ay kayo nasa impyerno, hindi kayo napakalaking kahibangan. Kalugihan. Kalugihan. Oo. Kaya mga minamahal, talagang biyaya ng Diyos sa atin ng pag-aaral na ito. Aha. Ngayon po, kung ang pananampalataya lamang kay Kristo ang tanging paraan ng kaligtasan, pasok na tayo ngayon dito sa puntos na ito. Ibig sabihin po ba, hindi na po ba tayo dapat gumawa ng mabuti? Kasi nga, mariin nating binigyan ng pansin na para maligtas, pananampalataya lamang sa Panginoon Jesucristo. Ngayon, ibig sabihin po ba sa puntong ito na idiniin natin kanina, ang ibig sabihin po ba dahil sinasabi natin, hiwalay ang kautusan, hiwalay ang kabutihan, hindi makapagliligtas ang kabutihan at kautusan na yan, ibig sabihin po ba ng puntong yaon ay hindi na natin dapat gawin yung utos ng Panginoon, hindi na dapat tayong gumawa ng mabuti sa ating Panginoon at sa ating kapwa? Ganun po ba ang ibig sabihin nun, Brother Joel?
ay di yan ho sa bagay na yan ay atin hong lilinawin. Kasi ang kaisipan po nung ibang mga nagtuturo, tayo daw po na nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang, wala na daw ibang gagawin kundi magpakalayaw sa kasalanan. Dahil ang atin laang naman daw manampalataya ay ligtas na. Hindi na daw tayo kailangang gumawa ng mabuti, tayo nagpapakasama na. Abay, hindi po ganon. No? Yan huy assumption lamang po ninyo. Kung yan po ang inyong kaisipan sa amin na nagtuturo na ang kaligtasan ay pananampalataya lamang. Ito po yan. Ang paggawa ng mabuti o pagtupad ng kautusan ay may tamang kinalalagyan sa buhay po ng isang tao. Ano ho ang ibig kong sabihin? Ang paggawa ng mabuti ay ebidensya o resulta ng pagiging isang tunay na ligtas. Ang ibig ko pong sabihin, kung ikaw ay tunay ng nanampalataya kay Kristo, ligtas ka. At dahil ligtas ka, ang automatic na magiging resulta niyan, ng kaligtasan yan na naranasan mo kay Jesus, ay isang bagong buhay. Oo, isang binagong buhay, buhay na ngayon ay nagsisikap na makapagbigay lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Gayan ho ang sinasabi sa aklat ng 2 Korinto, chapter 5, verse 17, kung atin hong titingnan. Ang sabi po dito, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Okay. Sabi po dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Automatic, pag ikaw ay naligtas dahil ng pananampalataya kay Kristo, ikaw ay binabago ng Diyos. Yan. Hindi ka nakagaya ng dati. Kung dati ikaw ay masuwayin, kung dati ikaw ay rebelde sa Diyos, ngayon may bago ka ng klase ng buhay. Ito ay ebidensya ng ikaw ay tunay na ligtas. Yes, Hindi ebidensya. para maligtas Hindi para o maligtas. manatiling ligtas. Yes. Yan. Okay, mayroon pa pong talata na maisusuporta pa po natin diyan. At yan po ay makikita natin sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 6. Inyo pong pansinin at atin pong babasahin. Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 6. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Yun po ang sabi, nakikilala daw natin ang Panginoon kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sino mang tumutupad ng kaniyang mga salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Abay, napakaliwanag po. Ang isang tunay na nakaabot sa pananampalataya o naligtas, tunay na kumilala sa Panginoon mula sa pagiging masama ay magiging mabuti. At masunurin. Magiging masunurin. Nakikitaan ng pagsunod. Kaya salamat sa Panginoong Diyos na napakaliwanag po ng turo. Hindi, ang isang tunay naman na nampalataya'y hindi mabubuhay sa kasalanan. Siya ay tunay na lalakad sa mga kagustuhan ng Panginoong Diyos. Salamat po sa Panginoon sa Kanya pong napakaliwanag na pagtuturo sa Kanyang banal na salita. So dito po ngayon mga minamahal, ay atin ngayong binibigyan ng pansin yung tinatawag na kabutihan. Ano? Yung tinatawag na pagsunod sa Diyos. Kung kanina sa unang bahagi ay ating kumbagay inihiwalay ito sa usaping kaligtasan. Ngayon naman po ay tinitingnan natin yung halaga naman nito sa usaping katunayan ng tunay na naligtas. Amen.
Yun po yung lugar ng kabutihan. Aha. Yun po yung lugar ng pagiging masunurin sa Diyos. Mm. Hindi para iligtas yung tao. Mm. Dahil malinaw na nga sumunod man ang tao, sumala sa isa, zero. Makasalanan sa lahat. Makasalanan sa lahat. At kahit na anong sikap ng taong gumawa ng mabuti, sabi dito sa Isaiah 64:6, maruming basahan, Maraming basahan. sa paningin ng Diyos. Anong sikap man natin, tulad ng kulay ng Etiope at ng leopardo, ay imposible na tayo ay tunay na kilalaning mabuti. Kaya mga minamahal, nandito ngayon tayo sa punto na ito, na ang kabutihan at ang pagiging masunurin sa Diyos ay bunga at resulta ng isang tunay na sumampalataya kay Kristo. At yan pong bagay na yan ay mas lalong bibigyang linaw nitong mga talata sa Efeso, Oo. chapter 2, verse 8 hanggang 10. Kanina po at nung mga nakaraang pag-aaral natin, ang atin lamang na iipakita ay verse 8 and verse 9 ng Ephesians chapter 2. Pero atin hong ituloy hanggang 10 ang pagbasa. Sabi po sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Okay, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ay maliwanag po sa 2 talata na yan, hindi yung gawang mabuti natin, hindi yung pagsisikap natin, ang paraan para tayo maligtas. Kung sabi ng verse 8, ito'y bigay ng Diyos, kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero pagdating sa verse 10, inyong pansinin yung verse 10, sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Okay. Ang tinutukoy po doon ay yung pagkaligtas na. Tayo'y naging bagong nilalang dahil ni Kristo. Tayo'y iniligtas. Yun po ang sabi. Tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kita po natin, napakaganda ng pagkakapatas ng Panginoon. Yung gawang mabuti mo, hindi yun ang paraan para maligtas. Ang kailangan mo'y biyaya ng Diyos, kailangan mong manampalataya kay Kristo. Then ngayong ikaw ay ligtas na dahil ni Kristo. Ngayong ikaw ay ligtas na dahil ng pananampalataya kay Kristo, ikaw ngayon ay nararapat na gumawa ng mabuti. Amen. Ngayon tayo magpakagaling sa paggawa ng mabuti. Ngayon tayo'y ligtas na. Yun po ang sabi ng Bible. Amen. Ikaw ay iniligtas para gumawa ng mabuti. At doon ka mabuhay, yun ang iyong lakaran. Ngayong ikaw ay Kristiyano na. Amen. Napakaliwanag ng Salamat sa pagkakasunod-sunod. Panginoong Diyos. Napakaliwanag po ng pagtuturong ayan. Ay meron pa pong mga talata pa tayong mababasa. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 2, talata pong 19 hanggang 21, ay ito po yung maganda pa rin inyong pansinin. Ito po ang sabi, sapagkat ito'y kalugod-lugod kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magtiis ang sinuman ng mga kalumbayan na magbata ng di matuwid. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ay napakaganda po ng talatang ayan. Ang itinuturo po talaga dito sa atin, pagkatapos na tayo maligtas, ay tayo po'y lumakad sa halimbawa ng ating Panginoon. Amen. Dinidiscourage tayo ay magbata dahil sa masasamang gawa. Ang encouragement sa atin ay tayo ay magbata dahil sa mabubuting Paggawa ng gawa mabuti. dahil ng ating pagsunod sa Panginoon. Amen. At sa totoo naman, sa mga nakaraan na, sa istorya ng Kristyanismo, yung mga nanampalataya sa Panginoon ay talagang nagtiis ng maraming kahirapan, maraming pinatay, maraming pinarusahan dahil sa Panginoon. Yeah. Yun po yung nakalulugod. Yes. Kaya po ang turo ng banal na kasulatan, pagkatapos mong ikaw ay maligtas,
magpakita ka ng Yeah. magandang buhay. So, ngayon naman po, Amen. habang tayo ay nagpapahayag ng tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng ating magawa, ay panatilihin at pagsikapan natin ito'y magawa hindi lamang sa isang araw, kundi sa bawat araw ng ating buhay na pagpapasalamat natin sa ginawa sa kaligtasang tinanggap natin sa Panginoong Kristo. At yan po ay sinasabi sa aklat ni Tito sa chapter 3 verses 4 to 8. Ang sabi po dito, ngunit nang mahayag na ang kagandang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran, muli po, na ginawa nating sarili kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin. Hindi lamang po gumagawa at talang nakakagawa ng kabutihan na papanatilihin ang mabubuting gawa. Sa paanong dahilan? Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Bakit ho talagang papanatilihin? Talagang upang ipakita na talagang tayo ang tunay na nasa pananampalataya at tunay na ligtas. Talagang makita nila ang ebidensya. Makita nila ang katotohanan tayo nga ang nakakakilala, ang tunay na nakakilala sa Diyos Ay, na ating tagapagligtas. Sa makatuwid ay kung ang claim ng isang tao ay siya'y ligtas na at hindi naman makita yung mabubuting gawa sa buhay niya, eh hindi siya paniniwala ang siya'y anak ng Diyos. Yes. Ayun ang isang dahilan kung bakit sabi ni Pablo kay Tito ay papanatilihin yung mabubuting gawa. Kaya nga para maniwala silang Oo. talagang tayo'y ligtas na. Sa Bible, meron makikitang talagang lumabas sila sapagkat hindi naman sila tunay. Yan. Talagang hindi nakatiis na ipakita talaga ang katotohanan ng kanilang sarili. Pero bukod doon sa para patunayan o para makumbinsi yung iba na tayo'y ligtas na, ay ang isa pang dahilan kung bakit tayo inuutosang panatilihin ang mabuting gawa ay para naman mahikayat natin ang iba at sila'y ating mailapit sa ating Panginoong Diyos. Amen. Ay maliwanag po ang sabi diyan sa Mateo chapter 5 verse 16. Inyong pansinin yung talata sa Mateo 5:16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ng inyong Ama na nasa langit. Ayan ho'y ginagamit na pamamaraan ng Diyos para yung iba naman ay mahikayat natin at sila'y mapalapit din sa ating Panginoong Diyos. Yan ang ating tungkulin bilang tayo mga tunay na ligtas. Opo. Meron pa rin pong talata pa sa aklat po ng unang Pedro, chapter 2, verse 12. Ang sabi po dito, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali Yan. sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. So, ibig sabihin yung mga mabubuting gawa na yon na makikita sa buhay ng mga tunay na nanampalataya ay parabagang sinag din ng liwanag ng Panginoon upang sila rin nga po ay tunay na maniwala na tayo talaga ay na kay Kristo na. Okay. Ano po, madali lang kasing sabihin natin ako ika ay nananampalataya. Pero yung tunay na patunay nito, pruweba nito, ay makikita doon sa kabutihan na namumutawi na sa atin. Bigyan ko pa ng isang talata sa Hebreo chapter 12 verse 14. Sabi po dito, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makakita sa Panginoon. Anong sabi ni Pablo o ng sumulat? Talagang sundin ang kapayapaan, magkaroon talaga ng kapayapaan at pagpapakabanal na kung talagang hindi ito talagang nakikita ay talagang napakahirap sa mga tao na sila'y makakilala at talagang natitisod sila na
meron ba talagang Panginoon? Meron ba talagang nagkaroon ng kaligtasan? Ay sila po ay hindi nagiging kumbensado sa mga sinasabi natin. So Okay. sa makatuwid po, dito sa ating mga binabanggit na ito, atin pong nililinaw na hindi ho kami laban sa paggawa ng mabuti. Hindi ho kami kontra doon. No, manapay ating ipinakikita yung tamang kinalalagyan ng mabubuting gawa sa buhay ng isang tunay na naligtas. Oho. Okay. Baka ang isipin kasi nung iba, at yun na nga ang iniisip ng iba, na wala na daw tayong ibang gagawin kundi gumawa ng katampalasanan o katarantaduhan pa nga ho ang termino. Okay, kasi pananampalataya lang daw. Hindi po. Ang tunay na nananampalataya at naligtas, yun ngayon ang tunay na nakakagawa ng mabuti sa harap ng Diyos. Kung dati ikaw ay nasa pusali, Yan. at ikaw ay naligtas, ibig sabihin mula sa kalagayang yaon, ikay umalis na roon. Yun. Tama. Ay ngayon, kung naroroon ka pa rin, Ay hindi paligtas. abay hindi ka ligtas. Yes. So, atin po itong pinag-aaralan, sabi nga, inilalagay lang po natin sa tamang patas. Yes. Ay, yung iba'y ang patas nung iba'y lahok-lahok ipatas natin na maganda at ng mga tao hindi malito. So, salamat po sa Panginoong Diyos at sana nga po ay inyong tunay na nauunawaan ang mga pagtuturo pong ito. So, yan po mga minamahal at hindi man tayo nakakabanggit ng mga literal na mga halimbawa sa Biblia, ay marami pong mga persona sa Biblia na nang makakilala sa Panginoong Jesucristo ay talagang nakita yung pagbabago. Ang ilan diyan ay itong si Maria Magdalena, nakilala pong prostitute, siya po'y sinasapian ng masamang espiritu, pero nung siya'y makakilala sa Panginoon, hindi na siya naging prostitute. Amen. Siya'y naging masugid na tagasunod ng Panginoong Jesucristo na kahit hanggang doon sa Resurrection Day, ay sila po yung mga pumunta sa puntod at talagang sila po yung naging faithful, loyal followers of our Lord Jesus Christ. At ang ilan po diyan katulad ni Saulo na siya po ay manguusig, ang kanyang ginagapos at pinapapatay ay mga mananampalataya ni Kristo. Pero nung siya'y makakilala sa Panginoon Jesucristo, siya'y maligtas at manampalataya kay Kristo, nagbago ang kanyang buhay. So, nabanggit kanina po na ang mabubuting gawa ay hindi nakapagliligtas, bagkus ito po ay ebidensya ng tunay na naligtas. At kaya tayo naligtas at iniligtas ng Panginoon, layunin ng Panginoon, na tayo po ay lumakad sa mabuting bagay, mabuting buhay, upang tayo nga po ay maging buhay na patotoo sa mga tao. Pero meron pa po ba na halaga o dahilan kung bakit tayo ikangay mahalaga na tayo po ay gumawa ng mabuti? Ano pa po ba ang nakalaan para sa mga tunay na naligtas na gagawa ng mabuti? Okay, ang isa pa pong dahilan, kaya ho nararapat na gumawa ng mabuti ang isang tunay ng Kristiyano sapagkat ito ang siyang basihan ng Diyos upang tayo ay makatanggap o pagkalooban niya ng gantimpala, reward. Tandaan niyo po ito gantimpala o reward. Hindi kaligtasan, dahil ang kaligtasan ay hindi reward, ito'y biyaya o kaloob ng Diyos. Ang atin hong tinutukoy, gantimpala. Kaya gagawa ng mabuti ang isang Kristiyano para makatanggap ng gantimpala galing sa Diyos. Ayan ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 3. Okay. Verse 10 to 15. Okay, so Meron pa pong talata bago natin basahin yan. Sige Dito po. po sa Apokalipsis 22, talata pong 12. Ito po yung sabi, narito ako'y madaling pumaparito. Ang ating pong Panginoong Hesus ang tinutukoy diyan. At ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. So sa makatuwid, ang Diyos po talaga, ang Panginoon ay nagbibigay ng gantimpala. Ng Pero reward. hindi kaligtasan ang Hindi tinutukoy. kaligtasan. Okay, dahil so- ang kaligtasan ay biyaya. Yes, Ay okay. nga sabi doon sa Efeso 2. So, sa biyaya Amen. tayo'y naligtas. Okay. Ang Hindi grace- sa pamamagitan ng gawa. Amen. Okay. Ang grace kasi,
given to the undeserved. Yes. Ang reward given to the deserved. Deserve. Okay. Yes. So ating linawin pa rin ho yan sa aklat ng unang Korinto chapter 3, verse 9 hanggang 15. At ganito ho ang binabanggit. Verse 9, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Datapwat, kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Ayan ho. Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. So may tinutukoy po dito na gawa ng mga tao, gawa natin, at ito daw po'y susubukin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Yun hong gawa ang pinag-uusapan, yun hong gawa ang susubukin ng apoy. And then pagdating sa verse 14, kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Reward. Ang ibig pong sabihin ay reward. He shall receive a reward. Kung yung ginawa ng tao o ginawa ng isang tunay na Kristiyano ay talagang para sa Panginoon, si Kristo ang naging salalayan at pundasyon, hindi sa iba niya ito ginawa, kundi para kay Kristo, yun ang sinasabi ng mga unang talata, ay sabi siya'y tatanggap ng reward. Pero pagdating sa verse 15, kung ang gawa ng sino man ay masunog, alin ho yung masusunog? Yung gawa ay malulugi siya. Okay. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Tingnan hong pansinin po mga minamahal, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. So ibig sabihin, ang pinag-uusapan hindi kaparusahan sa impyerno. Ang susunugin o masusunog yung gawa, pero yung tao'y ligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Yun po ang ating makikita rito. Amen. Kaya sa pagdating ho ng Panginoon, talagang lahat ng mga Kristiyano ay haharap sa Panginoon at magbibigay sulit ng kanyang sarili. At kung masumpungan ng Panginoon na ang isang Kristiyano ay nagtapat at talagang naglingkod, gumawa ng kanyang kalooban, sabi ng Bible, may gantimpala ang Kristiyanong yon. Pero kung sunog ang kanyang gawa, ay di, nalugi siya. Pero ligtas siya, sabi ng talata. Kaya talagang papanatilihin at bigyan talaga ng pagsikap na tayo'y makagawa, ipakita natin ang ating gawa, hindi para maligtas, kundi para gantimpalaan sa pagdating ng Panginoon. At malapit na ang Okay. pagdating ng Panginoon. Dito sa 2 Corinthians 5:10, yan, tungkol pa rin niya sa ating gawa. Sabi rito, sapagkat tayong lahat, mga Kristiyano na yan, ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Amen. So, ang tinutukoy po dito, reward. Okay? Kung mabuti, meron kang tatanggaping gantimpala. Kung masama, yun ang sinasabi kanina doon sa Malulugi. Korinto, masusunog, At malulugi. Okay. So ang halaga po ng mabubuting gawa at buhay na may pagsunod sa ating Panginoon ay basihan upang tayo ay tumanggap ng gantimpala mula sa Kanya. Yes. At may mga ilang mga binanggit po na mga gantimpala at babanggitin na lang po natin ng mabilis sa gabing ito. Una po dito ay yung binanggit sa unang Korinto 9:25, yun po yung tinatawag na incorruptible crown. Ito po ay sa mga mananampalataya na talagang magsisikap na pag-igihin ang kanilang mga ginagawa para sa Panginoon. Binanggit din po sa unang Tesalonica 2:19, yung tinatawag na putong ng kagalakan, na ito naman po ay nakalaan sa mga mananampalataya na
nag-aakay ng mga kaluluwa. Ano po? Yung nagso-soul winning. Ano po? Yun po ang gantimpala. Ano po? Sa aklat ng Santiago 1:12 ay binabanggit po diyan yung putong ng buhay. Na ito Para naman sa po mga nagtagumpay ay sa mga pagsubok at tukso. Yan, yung mga Oho. nagtagumpay sa mga pagsubok ng buhay at mga tukso. Yan. At sa 2 Timoteo 4:8 ay ang putong ng katuwiran. Crown of righteousness. Opo, ito naman po ay nakalaan sa mga mananampalataya na nag-iintay ng pagbabalik ng Panginoon. Nagtatapat sa pag-aantay. At sila po habang iniintay ay nagtatapat sa Amen. Panginoon. Ano po? At yung panghuli, Brother Joven, ano nga yun? At yan po, sa unang Pedro 5:4, round of glory. Yan po ay ibinibigay, siyempre. Pastor, yan. At sa isang mga nangunguna, tagapanguna, namiminuno sa gawain ng Panginoon. Kaya, Pastor, talagang parang nahihili na kami sa inyo. Crown of Talagang glory. parang Crown of Glory. glory po, glory. Amen. Glory. Putong ng kaluwalhati. Okay. So, yan pong mga putong na binanggit, yan na po yung reward na maaring matamo ng mga mananampalataya ng Panginoon Kristo batay sa kanilang gawa na pagsisikapang gawin sa biyaya at tulong ng Panginoon habang tayo nandito pa sa lupa. Ano? Kaya sa amin pong mga viewers, pinapakita po natin dito yung balansing pagtingin sa punto ng Amen. kabutihan at pagsunod sa Diyos ay hindi natin winawalang kwenta. Mm-mm. Nailalagay lang po natin sa tamang lugar, ika nga. Mm-mm. Pagdating sa usaping kaligtasan, purong-puro pong pananampalataya lamang sa Panginoong Kristo ang paraan upang maligtas. At doon naman sa mga naligtas, bilang pruweba ng kaligtasang naranasan kay Kristo, ay yung makita naman sa buhay niya yung Christ-like life Amen. na sumusunod sa kalooban ng Panginoon at nakikita yung mabubuting gawa para sa kalwalatian ng Panginoon at ang Diyos naman na matuwid ay Diyos na nagbibigay ng reward Amen. sa kanyang mga anak. Kaya sa aming mga viewers, nawa ang mga pag-aaral na ito ay magbukas sa ating kaisipan upang kung tayo man po ay napapalagay doon sa tinatawag na maling linyada ng katuruan, ito ang pagkakataon na tayo magbago ng isip, magbago ng pagpapasya na si Jesus lamang ang ating pagtiwalaan para sa ating kaligtasan. At sa inyo po, sa kanila na naligtas na, isang buhay na inaasahan sa atin ay buhay na nakikitang sumusunod sa kalooban ng Panginoon at gumaganap ng kaluguran niya. At ngayon pong gabi, atin pong bibigyan ng pansin ang ilang mga katanungan po dito sa aking mga kasama. Okay, so narito po ang mga tanong na binanggit po o ibinigay po sa atin ng ating mga tagapakinig ngayon o taga-subaybay. Ano ho? So ang una pong tanong, base sa Mateo chapter 19 verse 21, kung may makagawa nito at nagpatayo pa ng 10 simbahan, magliligtas ba ito sa kanya? Yan po ang tanong. Atin hong basahin yung nilalaman ng Mateo 19 verse 21 para ho makita natin yung pinupuntos nung nagtanong. Sabi po ng Mateo 19:21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Okay, yun po ang nakalagay. Pero ituloy ho natin yung istorya. Bilang sagot na din po dun sa nagtatanong. Ano ang sunod na nangyari pagkatapos banggitin ito ng Panginoong Hesus? Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya isang may maraming pag-aari. Mayaman pala yung kausap ng Panginoong Hesukristo. Okay? And then sa 23, at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. 24, at muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman
ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Okay. So, kung inyong papansinin, ang parang pinag-uusapan nga po dito sa talatang ito ay paano ang pagpasok sa langit. Parang ganun ang dating. At sabi nung sa verse 20, sabi nung binata, lahat na daw ng bagay ay ginawa niya. Ano pa daw ang kulang? Sagot ng Panginoong Hesus, ito daw ang dapat gawin para maging sakdal. Ang sagot ng Panginoong Hesus, ito ang gawin mo para ikaw ay maging sakdal. Humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, ibigay mo sa mga dukha, magkaroon ka ng kayamanan sa langit, sumunod ka sa akin. Pero, hindi naman nalumbay itong binata na ito na mayaman dahil nga siya mayaman, hindi niya kayang ipagbili yung kanyang mga pag-aari at marahil hindi niya magawa yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ano ang naging conclusion ng Panginoon? Kita niyo na, talagang mahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Yun po ang idea. Sa madalit sabi, talagang hindi magawa ng binata yung pagpapakasakdal na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ay bakit? Dahil sabi nga ng Bible, Roma 3:23, ay lahat ay kapos. At hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Talagang ang tao'y walang kakayanang maging sakdal sa kanyang sariling pagsisikap. Kaya sabi ng Panginoon, talagang mahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Pagdating sa verse 25 po, kung inyong papansinin, at nang marinig ito ng mga alagad, di napakinggan ng mga alagad yung usapan ng Panginoong Hesus at ng binata. At yung sabi ng Panginoon na mahirap sa kanya ang pumasok sa kalangitan dahil hindi nga niya magawa yung pagpapakasakdal. Ang sabi ng mga alagad, ay lubhang nangagtaka na nagsasabi, sino nga kaya ang makaliligtas? Nagtanong ang mga alagad, sino nga ang maliligtas, Panginoon? Hindi nga namin kayang magpakasakdal kagaya ng iyong sinasabi. Hindi namin kaya. Wala at mahirap sa tao ang makapasok sa langit. Ano ang sagot ng Panginoong Hesus sa verse 26? At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Anong gustong sabihin ng Panginoon? Talagang hindi kaya ng taong magpakasakdal sa kanyang sarili. At hindi kaya ng taong makasunod sa buong kautusan ng Diyos. Kaya mahirap sa tao ang pumasok sa langit. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Datapwat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Anong ibig sabihin? Nakasalalay sa gawa ng Diyos, nakasalalay sa pagkilos ng Diyos, nakasalalay sa biyaya ng Diyos ang pagkaligtas ng tao, hindi nakasalalay sa gagawin ng tao. Amen. At anong pamamaraan ang itinuturo ng Panginoon na yon? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat na ang Diyos ay nagbigay ng tagapagligtas at ayon ay si Jesus, na ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin siya at pagtiwalaan at yun ligtas na tayo. Hindi na kailangang sundin ang mga bagay na yun dahil hindi nga natin kaya. Okay. So, hindi ho yaan kumukontra sa sinasabi ng Panginoon. Yun pong sabi dito, kung may nakagawa nito at nagpatayo pa ng simbahan, magliligtas ba ito sa kanya? Maliwanag hindi po. Hindi po. Yeah. Hindi po. Diyan po Kasi sa ang talata. sabi ng Panginoon, magpakasakdal ka. Pag ikaw gay nakapagpatayo ng 10 simbahan, sakdal ka na ba? Ikaw gay perfecto na. Yun ang tanong. Okay. Hindi. Kailangan mo si Jesus para ikaw ay sige. maging matuwid at mapatawad sa iyong kasalanan. Bago natin sagutan ang pangalawa ay ang ating pong kamanggagawa, hindi po yan galit. Hindi po, nagpapaliwanag Nagpapaliwanag lang. Amen. Hindi po sa galit si Brother Nagpapaliwanag Joel. lang. Tingnan po, natawa pa. Okay, na Matthew chapter 5 verse 8. Kalinisan daw po ng puso ang kailangan para makita ang Diyos. Hindi po ba requirement yan? Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 8. Yan, basahin natin. Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Tunay po na requirement po ito. Walang duda na ito po ang sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo na ang may malinis na puso ang makakita sa Diyos. At hindi po ako galit sa pagpapaliwanag, mga minamahal. Kaya lamang po may problema ang ating mga puso. At talagang dyan po ay nabanggit natin sa pag-aaral na talagang ang puso natin ay hindi malilinis upang makakita at magkaroon ng kaligtasan, makasama ang Diyos sa kanyang bayan. Kasi po sa sinasabi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 3, basahin mo natin,
ito'y kasamaan sa lahat ng nalikha sa ilalim ng araw, na may isang pangyayari sa lahat. Oo, gayon din, ang puso ng mga anak ng mga tao ay puspos ng kasamaan at kaululan ang nasa kanilang puso habang tayo ay nangabubuhay. Ayan. At pagkatapos niyon ay napatutungo sa pagkamatay. So talagang may problema ang ating puso na maging malinis, sapagkat sinasabi ng kanyang salita na habang buhay, ito'y puspos ng kasamaan at kaululan. Ngayon, paano ito magiging malinis upang tayo makakita sa kaharian ng Diyos? Yan po ay sagot sa aklat po ng mga gawa. Buksan ho natin ang aklat ng mga gawa. Ayan. Yan, sabi po ng aklat ng mga gawa, chapter 15, verses 8 to 9. Napakaliwanag po dito. At ang Diyos na nakakataho ng puso ay nagpatotoo sa kanila, na sa kanila ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman ng kanilang ginawa sa atin. At tayo hindi niya itinangi sa kanila na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Amen. Kaya sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Jesucristo, nagkaroon tayo ng kalinisan ngayon at magagawa na natin ang Matthew chapter 5 verse 8 na makikita natin, mapapalad ang may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang kaharian Sa madalit ng sabi, Diyos. talagang ang papasok sa langit, yung may malinis na puso. Yes. Kaya lang ang tanong, paano naging malinis ang malilinis? puso? Ay sa pamamagitan pa rin ng ginawa ni Kristo Oo, po. napakaliwanag ng sinasabi ng kanyang salita. Amen. So maraming salamat po sa ating mga senders ng ating pong mga questions ngayong gabi. Tunay po na ang inyong mga katanungan po ay biyaya po sa ating pag-aaral na ito. At kung meron pa po kayong mga katanungan, hindi man po napasama na po dito, pwede nyo pa rin pong patuloy na isend po yan at bibigyan natin po yan ng pansin sa mga susunod po nating programa. So salamat po sa Panginoon. Brother Joel, baka meron tayong mga reminders? Okay, so sa darating pong Biyernes, part 2 po ng ating pinapaksa ngayon. Dahil meron pa kaming mga nais na banggitin po sa inyo at linawin. Ang nais pa naming linawin ay yung mga talata na ginagamit ng ibang mga relihiyon o mga nagtuturo. Yun mga talatang kanilang ginagamit para patunayan na kulang daw yung pananampalataya, dapat daw ay dagdagan ng gawa. Yun sana ang sunod nating lilinawin, kaya lamang kulang na tayo sa oras. Kaya po sa darating na Biyernes, sana'y makasama po uli namin kayo at tumutok po tayo sa atin pong talakayan para mabigyang linaw ang marami pang mga bagay. Yan. Okay. Sa atin namang bahagi, muli nagpapasalamat tayo sa ating mga katenets, sa ating mga taga-subaybay, at mga kapatiran na patuloy na nakikinig. Talaga nag-aantay sila mga kapatid Yes. na Amen. wala bang di pa ba simula ang tenets? Talaga po may mga kapatiran tayong sumusubaybay at nag-aantay sa pagsisimula pa may lamang. nagsasabing paborito daw niya yung Okay. Tenex. At ito rin po, nagpapasalamat kami sa mga kapatiran sa lahat ng pagsuporta at maging sa pagsuporta po sa pamerienda. Yan. Salamat po mga minamahal sa mga kapatiran na talagang full support. Amen. Ang kanilang talagang napaka-warm support ang kanilang ginagawa po sa atin. So, salamat po ng marami. Ang isa po sa ating pag-uusapan sa susunod na Biyernes, ayan pong Santiago Kapitulo 2. Yes. Para malaman na ninyo, Pwede niyong ito basahin po'y masyadong gamit na gamit ng mga taong nagsasabing kinakailangan ng mabuting gawa. Ay ito po yung ating isusunod. Isa sa mga talata, atin na pong binabanggit sa inyo yan, basahin din ninyo para sa ganun po, sa pagtalakay po natin, ikangay masundan po ninyo kung ano po ang mga kapaliwanagan niyan. Salamat po sa Panginoon. Tunay na napakabuti po niya sa atin at tayo po'y nakakapag-aral ng kanyang salita. Tayo po ngayon ay mananalangin sa atin pong pagtatapos. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Mapagpala po naming Diyos, aming Ama, magandang gabi po sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat na muli na binigyan mo pong muli kami ng pagkakataong makapag-aral ng inyong banal na salita. Yes, Lord. Salamat po, naririyan ang inyong banal na kasulatan na siyang kadluan nga po ng lahat ng mga katotohanan na nais mo pong ipaunawa sa mga tao
upang sila nga po ay maligtas. At aming Panginoon, salamat po sa aming pagtalakay tungkol nga po sa inyong kaligtasan. Salamat po na unawaan namin na ang kaligtasan mo po ay sa pamagitan po lamang ng inyong bugtong na anak, sa pamagitan po ng pananampalataya at hindi po sa pamamagitan ng anumang magagawa namin. Aming Panginoon, salamat po na kami po inyong sinamahan, ginabayan. At ang dalangin po namin, Panginoon, sa kanila na nakapakinig, na marahil ay ngayon lang nila napakinig ang katotohanan ito, marahil iba ang kanilang mga paniniwala nung una. Sana nga po, Panginoon, ang mga katotohanan kanila pong napakinggan ay maging dahilan upang sila po ay lalo pang magbulay sa mga katotohanan ng inyong salita at makita nga po nila, Panginoon, na tanging kayo po ang tagapagligtas. At Panginoon, kayo nga po ang kumilos sa kanilang buhay. At nawa nga po, Panginoon, ang aming po mga napakinggang ito ay tunay na masilid sa puso ng bawat isa. At ito po ay aming tunay na panghawakan. At aming Panginoon, sa pagtatapos po namin, ay muli mo pong iingatan ang bawat isa. Hanggang sa susunod pong pag-aaral po namin. At dumadalangin din po, Panginoon, na ilalayo mo po kami sa mga karamdaman. Dito po sa virus na mayroon kami, kami po ilalayo mo po sa mga karamdamang ito. At idinadalangin din po namin ang aming bansa. Tutulungan mo po, Panginoon, sana nga po ay pigilan mo na po ang virus na ito upang kami po naman ay makaganap ng mga gawain namin, makapaghanap buhay at masustentuhan po ang pangangailangan ng kanila pong mga sangbahayan. At aming Panginoon, purihin po kayo at ang lahat ng ito'y dalangin po na may pagpapasalamat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. Amen po ang ating Panginoon at tunay po na ang Diyos po ay ating pinapasalamatan sa ating pong naging programa ngayong gabi, sa aming mga viewers. Salamat po. At muli po, sa darating na Biyernes, tayo po ay magkasama-sama at patuloy na mag-aralan dito sa The Good Shepherd Tennis. God desires his children to proclaim the gospel right, know his teachings and his principles in order to win this fight. Strengthen